kasabay ng unang taon ng pag-alala sa madugong engkwentro sa Mama Sapano. Isang bagong ebidensya ng cover-up o pagkatakip sa mga sangkot sa operasyon ang napasakamay ng isang retiradong opisyal ng PNP. Para pag-usapan yan, mga kasama natin ngayong umaga, si retired Chief Superintendent Diosdado Valeroso at si Erwin Tulfo ay nasa kabilang linya naman. Magandang umaga po sa inyo, sir. Magandang umaga po sa ating lahat. Magandang umaga po sa inyo. Okay, kasama rin natin si paring Erwin Tulfo sa kabilang linya. Sa tingin niyo po ba, bakit sa inyo napunta itong digital recording na ito, sir? Isang pagpapatunay siguro na sa haba ng panahon na naghahanap sila ng conduit or channel para maipahayag ang nilalaman ng recorded audio recording at nang sa ganun ay maisiwalat nila ang katotohanan ng mga pangyayari a day or two after ng Mama Sapano tragedy. Partner Erwin? Sir, paring Martin, matanong lang kay General Valeroso, how vital itong impormasyon? I'm sure, sir, narinig nyo na po yung recording na yun, digital recording. How vital is it? Nakakasindak-sindak ho ba, General, yung pag-uusap ng dalawang tao doon sa recording na yon? At sino-sino po ba itong mga taong ito, sir, na nandoon sa recording na yon? Unang-una po yung pag-uusap ay pwedeng magpatunay tungkol sa tangkang pagtatakip ng insidente dahil sa tema ng konversasyon. A day or two after, parang gusto mong sabihin na wag na lang muna nating pansinin yan, bigyan natin ng diin ang usapin ng pangkapayapaan. Ang tema naman dito, alam mo na at the end of the day kung gaano karaming buhay ang nasawi dun sa labanan na nangyari sa Mama Sapano. At ang tanong po ng ilan General Valeroso ay gaano ba ka-authentic yung recording na yon, kung talagang yung ba ay pag-uusap ng isang opisyal at saka isang mambabatas, kung yung ba talaga ay totoong sila o baka gawa-gawa lang yung para na may mga naulinigan ho ako mga nagdaang araw nung lumabas po itong balita na meron kayong ganung recording na baka gawa-gawa lang daw ho yun, sir. Do you believe na this is really authentic? It's authentic dahil may tiwala naman tayo sa source at sa grupo ng Young Officers Unit Nagkatiwalayan. Initially, nag-undergo rin niya ng technical evaluation at minarapat natin na isumiti ito sa Senate inquiry at masubject din nila sa technical evaluation. Hindi lang po dapat sa Senado ito dahil alam naman natin mahaba at tedious ang proseso at nagpa-reproduce po yung grupo ng ilang kopya para ipamahagi rin sa iba't ibang ahensya ng gobyerno na willing at makapag-conduct sila ng independent parallel investigation. Hindi lang po dapat sa Senado yan. Pwede rin nating ipasa sa NBI, sa PNP, sa mababang kapulungan at sa simbahan para mas malawak at maramihan ang nagsasagawan itong technical evaluation na to. All right, sir. I have last two question. How damaging is this digital recording kung maririnig po ng Senado? How damaging at sino ho ang tatamaan dito? How high yung position, sir? Will it be up to the President na madadamage po yung kanyang reputasyon or yung responsibility dito sa recording na ito? Sa loob po ng isang taon na establish na po natin may mga conclusive na pagbabatayan natin sa pagkakadamay ng mga personalidad sa loob ng pamahalaan dun sa trahedya ng Mama Sapano. Yung pinapatunayan na lang natin dito, sino ba ang accountable before, during, and after. At itong audio recording naman na po ito ay towards the end na natapos na yung massacre. There are already established facts na hindi na rin nila kayang
mapagtakpan o ma-deny ang kanilang mga role din sa nangyaring trahedya. Panghuling katanungan na lamang, General Valeroso, ano sir, kung maririnig po ng Senado itong audio recording na ito, will it make a difference? Ika nga, will it change the minds of our lawmakers dahil hanggang ngayon ipinag-uusapan, ipapasa ba yung BBL or not? Will it make a difference, sir? Malaki pong factor ito dahil dito makikita natin na lahat ng bagay ay ginagawa natin para makamit natin ang katarungan para sa magigiting nating staff commandos na namatay. Sa bandang side naman ng gobyerno, ipinapakita nila ang kanilang kagustuhan na isulong ito despite na alam na nila na nagkaroon ng ganong klaseng trahedya. All right, sir. Are you confident? Yes. May tatanong lang ako, isa na lang, paring Martin. Are you confident, General Valeroso, na pag lumabas po itong recording na ito, this will really put a closure na dito sa investigasyon sa Mama Sapano, na it will really tell us na what happened, who did it, and sino may mga kasalanan? Will it put a final closure, ika nga, sir? Opo, malinaw na malinaw yan na ito yung isang piece of the puzzle na kailangang suriing maigi. At kahit na sa ngayon na hindi man natin ma-indict sila legally in the minds of the public, they are already morally indicted. Sir Valeroso, gaano po kahaba itong audio recording na ito at sino-sino po yung nasa loob ng recorded tape? Malinaw po sa audio recording na meron nag-uusap na dalawang tao at pinag-uusapan nga nila ang tungkol sa Mama Sapano. Ang time-lapse po nito ay umabot ng mahigit na 15 minutes. Pero kulang sa 16 or 17 minutes. At yung dalawang tao na binabanggit ninyo without naming names, these are top officials of the government? Opo. At meron Isang legislator at isang high government official. So meron po itong direct line to the President? Pwede po natin isipin yan dahil involved sila somehow dun sa usaping pangkapayapaan sa Mindanao. And lastly, sir, sa tingin niyo po ba itong audio recording na ito ay magsasabi na talagang merong kapabayaan ng Presidente sa insidente? More than that po, siguro. Hindi natin mai-conclude yan dahil sa haba ng panahon ay nagkaroon talaga ng lapses at yung pagpanig nila sa usaping pangkapayapaan over dun sa katarungan na hinahangad ng taong bayan. May pahabol para tanong si Paring Martin. Oo. Sir, panghuling katanungan na lamang po talaga, since na lumabas po itong ika nga sa mga balita na meron po kayong digital recording, ano po, na pag-uusap ng dalawang matataas na opisyal ng ating bayan, meron na po bang kumukontak sa inyo para kausapin kayo na wag mo nang ilabas yan, General Valeroso, usap na lang tayo? Is there somebody already talking to you? Because I heard all the way down here sa Maguindanao na merong kumakausap na sa inyo na wag na munang ilabas yan. Is this true? Di po totoo yun. Ang nagkaroon lang po ng kauna-unahang interest ay ang PNP na gusto rin nilang mapakinggan at ang sabi ko sa kanila, mabuti na ipasa muna natin ito sa Senate inquiry at hihilingin natin na magkaroon din kayo ng kopya para sa parallel investigation ninyo. Dahil sa PNP po, meron tayong tinatawag na Anti-Cybercrime Group at ang ating director sa PNP, si Chief PNP Rick Marquez, ay nagpapahayag din ng interest. Dahil importante po ito in the interest of justice and the public who really wants to know the truth, the accountability, and the justice aspects of what happened in Mama Sapano po. Okay. Alright, Paring Martin. Maraming salamat, Retired Chief Superintendent Diosdado Valeroso at Paring Erwin Tulfo live mula sa Maguindanao. Be sure to come back. Use 5 everywhere. Copyright 2016.